I have a lot to go over, Daghan siyang gusto nga isulti karon. so I'm going to get right into it. So sugdan na niya. Baby's going to teach from Host the Holy Spirit. Si Ate Baby magtudlo pod gikan sa libro sa ang pag-abi-abi o pagtagad sa balaang espiritu. So After I'm done. human ni Daddy. Okay, so pull up Romans 12, 9, and 10. So palihog ko kuya Roma 12, 9 hangtod sa Gs. Thank you Jesus. So I want to welcome all of the family today. So among ginaabi-abi ang tanan nga Glad ato you're ang all pamilya here. nga nadiri nalipay mi nga naa ka direktron. I have a very, very hard word for you today. Anaa siya Very kahit difficult. lisod nga pulong. I'm going to explain some things to you very clearly. Aduna siya ipipila ka mga butang nga iyang ipadanag kanato, ipaklaro ato ang iyang ipasabot sa ato ang dayag ug klaro. I'm going to bring some serious warning to us today. Maghatag siya og usa ka seryoso kaayo nga pagpasidaan para kanato nga pamilya karong adlaw. And the warning is not from me, it's from the Lord. O kini nga pagpasidaan igsuon wala nagikan kang daddy dili gikan kang daddy apan gikan mismo sa Ginoo. Amen. And no matter what your choice is, Igsoon, no matter what you choose to do with the words that God brings to you, no matter if you run away from God, no matter if you run into His arms, no matter what, I want you to know that Mom and I have your best interest in mind, and we love you, Amen. and we cry and we weep over you in intercession Amen. because we care about each and every one of you. Not one of you is more important than anybody else. Amen. No gusto ipaabot ni daddy o ni mommy sa matag usa kanato igsuon. Nga bisan unsa may ato ang pilion, human nato madungog ni nga pagpasidaan gikan sa Ginoo. Mudagan man ta palayo gikan sa Ginoo o mudagan ta padulong sa bukton sa Ginoo. Gusto nila ipaabot sa at matag usa kanato nga ang pinakamaayo ug labing maayo nga interes sa ilang kasing-kasing mao ang para sa imuha igsoon. Ug kada adlaw nga naghilak sila, ilakang ginapatuluan og luha para sa mga pagampo para sa imuha. Ug nahigugma sila pag-ayo sa matag usa kanato. I'm not going to say anything to you you haven't heard before. Wala siya isulti kanato, wala siya isulti kanato igsoon nga wala pa nato sukad madunggan. Dili ni bag-o para sa atoa. Almost all of you have been here long enough. You've heard these words many, many times. Halos kitang tanan nga naa diri, taod-taod na ta, taas-taas na ang atong pakiguban sa usa-usa ug daghan ug ikapila ikadaghan na nato ni nadunggan igsoon. So it's nothing new to you. So dili ni siya bag-o para sa atoa. But there's a warning from the Lord today. How will you react Apan to igsoon. His direction? Apan adunay pagpasidaan ang Ginoo para sa ato ang tanan, isip nga pamilya, ug unsa may ato ang tubag. Now, Human niini nga Ikson, pagpasidaan. I realize that I'm just a man. No iya ang naamguhan igsuon nga siya tawra, I'm prone to mistakes. ug siya pod makahimo og mga kasaypanan. But I do the very best I can to take the time to seek the Lord, to hear, Lord, for direction for all of us, and bring that direction to you. I do the very best I can. I know I don't do it perfectly. Kabalo siya igsuon nga dili hingpit ang iyang mga pagbuhat sa tanang butang, iyang gila sa iyang kagalingon nga tao pud siya, masayo pud siya apan iya ang ginahatag ang iyang pinakamaayo para nga makadungog ug muhulat sa tingog sa Ginoo sa kung unsa ang gusto nga ipabuhat ug ipatudlo ug direksyon nga gusto nga ipalikar sa Ginoo para sa ato isip nga pamilya. Pero kabalo siya nga dili siya perpekto igsuon. But every decision that I make concerning you, concerning this ministry, I believe is led by the Spirit of God. Apan igsuon, ang matag desisyon nga iya ang ginabuhat para sa imuha, mahitungod niining atong pamilya o sa dagan niining ato ang buluhaton igsuon. Nagatuo siya nga ang Ginoo ang nagatultol ug nagagiya kaniya sa pagtudlo ug pagbuhat niini. So you hear instructions all the time coming from the pulpit. You hear instructions in house fellowship. You hear instructions from the Lord. But it's up to you. I've told you many times. Are you going to follow the instructions of God, or are you going to resist them? No
No, kanunay ta igsoon nga makadungog og mga pagtudlo, mga sugo gikan sa Ginoo, direksyon atubangan diri sa pulpito, no, sa mga mutindog diri sa pulpito, sa atong mga panagtigom sa atong panimalay, no, sa atong mga panagtigom sa internship, apan naara gyud gihapon kanato personal kini nga mga pagpili igsoon kung unsaon nato pagdawat ug paglikang o kung naa ba tay buhaton or wala ba tay buhaton sa ato ang nadunggan o napaminawan nga sugo sa Ginoo. There's still many of you are continually resisting the Word of God. Apan igsoon niining atong pamilya daghan gihapon kanato ang nagapadayon sa pagdumili ug pagsalikway sa sugo ug sa pagtudlo sa Ginoo. And you know it. You Ug know kabalo you're ka. doing it. Kabalo ka mismo sa imong kaugalingon nga ikaw na. And do you think that I'm upset or angry at you? Nagtuo ba ka igsoon nga nasuko si Daddy sa imo ah? No, I'm very concerned. Wala siya nasuko I'm sa very imo, ah. concerned for your eternal soul. Amen. That's what I care about, Amen. Igsoon. No, wala siya kasuko igsoon sa bisan kinsa kanato diri. Apan ang iyang kasing-kasing aduna siya kabalaka, kahingawa para sa matag usa kanato, labi pa man kanato nga mga nagbasupilon. Amen, amen. No tungod kay kabalo siya kung unsa ang dangatan sa walay katapusan nining atong kalam. Amen. Okay, so let me tell you what happened last Sunday. Let me explain to you. So gusto niya nga ipasabot sa ato unsay nahitabo sa milabay nga Domingo. Because I was talking to you about passion versus those who have no passion. They don't seem to have any passion for God at all. No? Tungod kay sa niagi nga Domingo nahisgutan ni Daddy igsoon nga nagtudlo siya nato or kanang iya atang gidala sa punto diin nga iya atang gipakita nga adunay pipila kanato anaa nato dire nga wala na tay gana, wala na tay kadasig, wala na tay amor para sa Ginoo. And some of you, in my opinion, have no passion for God. No, ug ang pipila kanato dinhi igsoon sa iyang panglantaw, sa iyang opinion, wala na tay kadasig, wala na tay tinguha para sa Ginoo. And it's just my opinion because of what I see and what I don't see. Because when you're hungry for God, everyone can see that. No, opinion lang niya kini igsoon. Tungod sumala sa kung unsa ang iyang nakita ug sa kung wala sa unsay wala niya nakita. Tungod kay kung kita adunay kasibot, ana atay kalayo, kadasig, napatay tinguha para sa Ginoo, ang tanan makakita. So while I was giving this message last week, everything was going fine. I'm just sharing from my heart what I believe the Lord wants to say to you. And all of a sudden, I was hit. I was hit very hard So by the Spirit of the Lord. samtang nagpaambit sa igsoon sa niagi nga semana sa Domingo. Okay pa to tungod kay iya lang ginabuhos kung unsay sulod sa iyang kasing-kasing. Apan miabot ang punto ni adtong Domingo ha samtang nagtindog mi diri nga daw gidugsak siya, naigo siya sa kasing-kasing niya gikan sa espiritu sa Dios. And that's when I said to you, you don't get it. You don't get it. Mao to ang punto igsoon nga ningon siya wala nimo to nakuha. Wala ka kasabot, wala to nimo nasabtan. And I was thinking to myself, Ug naghuna-huna siya sa iyang kaugalingon. what can I say to you now that you haven't heard before, that many of you are not responding to? It's like, what can I say that hasn't been said before? So sa iyang hunahuna ato igsoon, niabot siya sa punto nga sa iyang pangutana sa iyang kaugalingon nga unsa pa may akong ikasulti sa inyo nga wala ninyo sukad madunggan nga ni anang giniining akong iingon nga wala pa ninyo sukad na dunggan nga makarespond mo ani. And it hit me very hard. Unya naigo gyud siya nga gahi nga pagkaigo. And I was thinking, I was saying, Lord, is this you? Is this your spirit speaking to me? Is this the devil speaking to me, or is this my own emotion? And I wasn't sure. So sa pagkaigo nito pagkaigo ni ato kan Daddy igsoon, nangutana siya, naingon siya nga Lord, ikaw ba ni imoa ba ning espiritu nga nakigsulti kanako? Ikaw ba ning niigo kanako? Or ang yawa ba ni nga nagadiskurahi kanako? Or ang ako ara ba ni nga pagbati og emosyon? So I was processing. So iya ato nga giproseso igsoon. And I felt like, let's just stop the meeting right now. Let's not go any further. After a week, I believe that was the Lord. Let's stop right now. No? Dayon, mo to ani ang iabot siya sa punto nga ningon siya nga diri lang sa takutob, hunong sa ta, ug usa ka semana na ang milabay igsoon, ang nagtuo siya nga ang Ginoo gyud to. So we began to seek the Lord.
So nagsugod siya sa pagpangita sa What Ginoo. happened? Kung unsa ang nahitabo. And I wanted you to know what happened. O gusto niya nga masayod ka igsuon kung unsa ang nahitabo. And the Lord has spoke through many of us this week. We know what happened. Ug ang Ginoo igsuon nakigsulti sa daghan kanamo, gadaghan kanato niini nga pamilya sa kung unsa ang tinuod nga nahitabo. Unsa ang dagway sa espirituhanong dapit sa ato ang unsa itsura nato sa espirituhanong dapit. The Lord spoke to many through dreams, Ang daghan, ang Ginoo igsuon nakigsulti sa daghan sa pinaagi sa mga damgo, through audible voices, pinaagi sa madungog kaayo nga mga tingog, through videos, pinaagi sa mga video nga ilang nakita, through the Word of God. ug pinaagi sa pulong sa Ginoo. And the message is all the same. Ug ang mga mensahe niining tanan nga mga pagpadaya gikan sa lain-laing mga tawo gikan niining atong pamilya, usara ug parihara. And so that's the message I'm going to bring to you this Ug morning. mao kini ang mensahe nga among ipaambit kanimo karong buntaga igsuon. And I want you to know the message is for me Amen. just as much as it's for all of Amen. us. Amen. No, ug gusto niya nga ipaabot sa matag usa kanato igsuon. Nga kini nga mensahe kay dili lamang para kaninyo nga naglingkod, apil mi ani nga nagtindog diri sa tubangan. The warning is for me. No? Ang kini nga pagpasidaan, apil mi ani. I'm not exempt. Dili mi makaingon nga wala mi labot. It's for all of us. Kay para ni sa natong tanan, So- kitang tanan. So you've heard the word many, many times. Nakadungog na ka sa pulong igsuon. Daghan ng mga pamaagi, o daghang mga panahon. Most of you been here long enough, you've heard warnings many times. Daghan nato diri igsuon nga taod-taod na ta ani nga pamilya ug daghan na kaayo ta nga mga pagpasidaan nga nadunggan. In the beginning of the year, the Lord led us. This is the year for us to grow and mature together as a spiritual family. You all said yes, you want to grow together. And I told you I'm going to ask you from time to time, are you growing? And I'm asking you right now, because we have less than 3 months in the year. Are you growing or are you standing still? Are you stagnant in your walk with No God? igsuon sa sinugdanan sa tuig kay giinan ta sa Ginoo mauni ang tuig nga kita manubo ug mulambo ug gipangutana ta naninguha ba ka sa imong personal nga kinabuhi ikaw nagtinguha ba ka ganahan ba ka gusto ba ka nga motubo sa imong espirituhanong paglakaw kauban ng Ginoo. Ug kitang tanan miisa sa atong mga kamot ug niingon nga oo, ganahan ko motubo, ganahan ko nga maglakaw nga mulambo sa akong pakirelasyon sa Ginoo. Ug giingnan pud ta ni Daddy nga ngadto matag karon og unya igsuon pangutan-on ta. Kumusta ka? Nagtubo ba ka o nagpabilin ba ka nga maura sa gihapon sa kagahapon o wala ba kay tubo-tubo? Natanggong ba ka sa imong paglakaw sa Ginoo igsuon? Ug kini mao usab ang pangutana niya karon. Ginapangutana kaniya unsa man? Nitubo ba ka? O nagpabilin ra ka nga maura gihapon? So you are all asked to go home this week and take time before the Lord. Humble yourself before the Lord and examine your heart. No, How so- many of you have done that? No? Dayon sa miagi nga You don't have to semana. raise your hand. Sa miagi nga semana igsuon, di ba? Ang instruction ni Daddy, humani nga nagwali gipapauli ta ningon siya nga karong semanahuna pangitaa ang dagway sa Ginoo. Susiha ang inyong kaugalingon. Tinguhaa ang dagway sa Ginoo. Pangutana ang Ginoo, Lord, kumusta gyud ko? Pila nato dire ang nagseryoso ato nga instruction nga gitinuod to sa nga sugo gikan sa Ginoo. Nagpangita So bata. for those of you who did not follow the instruction, that shows the condition of your heart. Para nato nga wala misunod. Ni ato nga instruction. Ni ato nga sugo gikan sa Ginoo igsoon. Kato pa lang nga wala pagpangita. Kung wala ta nangita sa dagway sa Ginoo sa milabay nga semana, kato ang pagpadayag kung unsa gyud dagway sa atong mga kasing-kasing. And Ixo, that's a serious problem. Ug seryoso na nga problema kung wala nato ito seryoso. Okay? So I'm not rebuking you, Wala ka gibadlong igsoon. but I'm seriously warning you. Pero usa ka seryoso kini nga pagpasidaan. It's not, listen, Ixo, it's not about what you do or don't do. It's what do you want to do, Amen. and what is it you don't want to do. What's in your kasing-kasing. Amen. This is what this is all about. No, kay ngano igsoon, ang nilugdangan ni ining tanan. Ang mensahe ani kay dili man siya sa kung unsay gusto nimo buhaton o unsay dili nimo gusto buhaton. Pero ang pangutana ani ba, ngano man nga kini mo'y ako ang gustong buhaton, ug ngano pod nga kini mo'y dili nako gustong buhaton.
Unsay sulod sa ako ang kasing-kasing? Unsay motibasyon ako? Nganong Are nagdumili you cold? ko? Nganong kini mo ako ang gusto nga buhaton? Ngano? So, it's not just about obedience. Do you even want to be obedient to the Lord, or if you don't want to be obedient? If you have no desire in your heart to be obedient, I'll question you. You're probably not born again. No, igsoon, dili lang ni siya mahitungod nga mahimutang masinugtanon sa Ginoo. Apan, kanabang sa ato bang kasing-kasing, naabay bisan, tagidyot og jutay na lang, nga kantidad ba, nga makita nato sa itong kaugalingong kasing-kasing nga, Lord, nag-struggle ko, naglisod ko, pero ganahan yung kung mahimong masinugtanon. Naaba na ang atinguha. O wala, gyud igsoon. Kay kung ano, kung walay tinguha nga mahimong masinugtanon sa Ginoo, kinahanglan kang questionon, naluwas ba gyud gaha ka? And I do not want any person in this world to go to hell. No one. Hey, I so- won't wish that on my worst enemy. I don't want you to go to hell. I don't want you to miss out on your destiny and calling, or just barely make it into heaven. God has more planned for you than that. Amen. Igsoon, bisan pa ang pinakangilad nga kaaway niya, nako, nimo igsoon. Dili nato tinguha nga dunay bisan usa ka nato, labi na niini nga pamilya, nga moadto og impyerno. O bisan man lang gani nga igo lang nga nakalatas sa kalayo, nga igo lang kutob lang nga nakasulod sa iyang harian igsoon, nga dili nimo matuman ang imong kapalaran, dili na mao ang atong tinguha para sa matag usa ka nato. And whether you care about that or not, I do. I care about you. Matingali igsoon, ikaw wala kay pakialam ana. Pero siya naasay pakialam. Naasay kabalaka para ni anang butanga para sa imuha. So about 6 weeks ago, we were talking about the daily devotional, and I said to you, because I asked a question in the daily devotional, that many of you obviously don't read it every day. You don't answer the questions that I ask. This is the reason I ask. I want to see who's going to respond, who's not going to respond. But I read the answers from a lot of my leaders, and then I came here on Sunday and I said, you were wrong. And I want to apologize to all of you, because when I said that you were wrong, I was wrong to say that to you. I was wrong for that. And I knew I was wrong. And I don't want to be in that position that I'm absolutely right about everything. So I was wrong to say that to you. And sometimes I'm wrong, and I ask you to forgive me, and I apologize sincerely to you for sometimes saying some of the things I said. And I said to you, if you're going to correct me, if you're going to bring an argument to me, you better bring me scripture. And I mean that. But what I mean by that is I don't want to hear your opinions. I don't want to hear how you feel. I want you, if you don't agree with something I said, show me scriptures. I want to hear it. I'm open to hearing from all of you. I need to be challenged on things. I invite you challenge. If you have better ideas, bring your ideas. Let's Amen. talk about it. Amen. I'm open to every one of you. So please accept my apology for sometimes I say things that I don't mean to say, and I'm responsible for that. I'm Amen. wrong. I ask you to forgive me for that. Amen. I love you immensely. Amen. So, nung kasimana na ang milabay igsoon, sukad nga naa siya gipabasa nga devotion sa atoa. Tungod kay iyang gisulayan kung tigbasa ba gyud ang tanan sa ato mga devotional kada adlaw. Naa siya gipangutana didto. Ug kato nga pangutana, iya atang gipatubag. Ug daghan ka nato mitubag, kaming tanan nga mga leader ditubag mi ato nga comment. Ug niingon siya diri sa tubangan sa tanan nga sayop mong tanan, no? Na iyang giila igsoon nga sayop siya sa iyang pamaagi sa pagsulti ato nga sayop ta sa atong mga gihunahuna or sa ato ang gitubag didto. Gusto niya mangayog pasaylo, gusto niya nga mangayog dispensa sa matag usa kanato tungod kay kanang iyatang giingnan sa kadaghanan nga sayop ta sa ato ang giingon didto. Pero ang iyang giingon, nga ningon siya nga kung gusto ta nga makigdebate or makigrason, no? Mutubag. Ngano nga kini mo ako ang gituuhan dad. Ang iyang giingon nga ayaw anhi nako nga dalon lang nimo ang imong gihunahuna, ang imong gibati or ang imong opinion. Niingon siya nga tagay kog bersikulo.
Kay gusto siya, gagikan jud mismo sa pulong sa Ginoo ang atong gibarugan, dili ang atong emosyon, dili ang atong opinion, dili lang kung unsa ang atong gihuna-huna. Mo nang igsuon ang ayo siya pasaylo sa matag usa ka nato, tungod kay usahay naa siya mga masulti nga dili niya intensyon nga kana mo iyang masulti, pero masulti niya, pero igsuon gusto po niya ipaabot sa matag usa ka nato nga hilabihan ang iyang pagtagad ug pagigugma sa matag usa ka nato. I'm not your amo. Dili I'm not your boss. I am your spiritual father. Amen. No, so ngano nangayo sa pasaylo igsuon tungod kay dili niya gusto nga tan-awon nato siya nga siya mo'y atong nailingkuranan diri Rhea. Can you move that? Kuha ng bagshop. Dili niya gusto igsuon nga lantaw nato sa nga siya mo'y atong bossing. Nga kung unsa iyang ingon, yes na lang then zipper na din atong mga baba. Gusto niya igsuon nga aduna tay kaugalingong mga tingog nga kung dili ka muuyon sa kung siyang giingon, duula siya, hagita siya, pangutana siya, anong ingato imong giingon? Unsa to? Unsay buot pasabot? No dili niya tumong igsuon nga kana mo'y atong huna-hunaon mahitungod sa iya or mo'y iyang kana bang itsura or dagway or imahe sa atong atubangan. Gusto niya nga mahimong amahan para sa atoa nga dili tungod kay amahan, ikaw mo'y busing, ikaw mo'y amo, ikaw na mo'y katapusan nga tingog sa tanan. So Ixon, as your spiritual father, I have your best interest in mind, even if I don't always say everything right. I'm talking as a father sometimes that's frustrated and says, you're wrong, when I shouldn't talk like that to you. No, so, gusto ipaabot ni Daddy sa atoa igsuon, nga bisan pa man, nga dili man tingali nato masabtan sa tanang panahon. No nganong ingana siya, nganong ingato ang iyang giingon, nganong ingato ang iyang pagkaingon, igsuon tungod kay nagasulti lamang siya isip usa ka espirituhanong amahan nga adunay pagkadismaya ug kasagmuyo sa iyang kasing-kasing ug kabalaka ug pagtagad para sa iyang mga anak. Igsuon nga gusto niya ipaabot sa atoa baka ang pinakamaayo nga interes maura gyud ang iya ang interes para sa imo, wala na lain pa. So, Meaning dili niya gusto ba nga ang kalaglagan para sa imo bisan pa usahay ang atong madunggan kay murag laglag ta, pero igsuon dili kana mo iyang gusto nga mabati nato. So any parent here, any father or mother can understand the frustration of a parent No? who sometimes doesn't say the right thing to their family. Di ba? No, para nato igsoon nga mga wala pa na himong ginikanan apan para ni atong mga ginikanan na makasinati ug makarelate sila ani. Di ba mga ginikanan, naay mga ginabuhat ang inyong mga anak nga makadismaya, maka-frustrate gyud nga makasulti mo og mga butang nga dili ninyo gustong iingon. Pero tungod kay na-frustrate na mo sa inyong anak, masulti gyud ninyo tinuod? Okay, so I'm not making excuses for my behavior. I'm taking responsibility and apologizing to you. And I will not guarantee you that I will never make another mistake. No, igsoon, ang ginapasabot ni Daddy karon sa ato nga iya ang ginabarugan ng responsibilidad nga nasayop siya sa iya ang nasulti ug dili ni buot pasabot nga nagrason siya nga kining nagapangayo sa pasaylo kay nagahatag siya og rason nga agi kay ginikanan siya so okay ra to dili. Pero igsoon kinahanglan po nato masabtan tungod kay ginikanan siya ug sa mga ginikanan po, di ba? Dili agi kay nagsorry ka, dili na nimo mabuhat balik. Di ka masayop balik. Okay, thank you. So I want to get into talking about some of these warning dreams. Oh, Lord. Kajot lang, Dad, ha? Uy, tagay kog chance. Taas ba ito yung mong giingon? I told you no more tuba. Tubig, dili tuba. Oh, I got mixed up. Sorry. Okay, I'm not going to tell you who had these dreams. I'm not going to share everything in the dreams, but I'm going to share what I feel you need to hear. So dili siya maghisgot og ngalan, bisan kinsa ngalan, kinsa ang nagdamgo, ug dili tanan sa damgo iya ang ipaabot ka nato, apan pipila ka mga mahinungdanon nga parte niini nga damgo ang iya ang ipaabot ka nato. And these dreams all have the same theme, O kini nga mga damgo igsoon kay pareha tanan og tema. that were from different people, or they heard the word of the Lord, or they heard the audible voice of the Lord. It's the same warning message No, coming from like 5 different people. Gikan sa 5
Kalain-lain nga mga tawo igsuon nga nakakita og mga pananaw, nakadungog og tigog og pulong gikan sa Ginoo, nagdamgo og mga damgo, pero pareha ra og tema, pareha nga mensahe nga gusto ipaabot sa Ginoo para nato nga pamilya. Nato nga naa niini nga pamilya. So in my dream, I saw our spiritual family walking on a narrow road. As we were walking, we reached a house filled with good-looking, huge bananas on the floor. They were all separated from the hand of bananas, but each single banana was gathered like they were grouped together. Then I saw 4 bananas that were separated from the group. 2 of them looked ripe, but their ripeness was premature. I took one, and JM took one, and we both peeled the bananas, and we couldn't eat it because they were still premature. They weren't matured. They weren't ripe. But in that house I saw there was a room filled with the huge, fully mature, ripe bananas. Then JM and I took one banana and ate it. The flesh of the fruit was really good. Then JM said, "These are the real healthy ones." Then we continued walking on the narrow road. Okay, I'll stop right there. Go ahead. Okay. So sa akong damgo, dili ni ako ang damgo. Sa akong damgo, nakita nako ang among espiritual nga pamilya nga naglakaw sa sigpit nga dalan. Samtang naglakaw mi, nakaabot mi sa usa ka balay nga puno sa nindot ug dagkong mga saging nga nagkatag sa salog. Silang tanan gibulag gikan sa kamot sa saging, apan ang matag usa nga saging gitigom sama sa usa ka pundo. Unya nakakita kog 4 ka saging nga nabulag sa grupo. Ang duha niini tan-awon nga hinog, apan ang ilang pagkahinog piyasot pa. Gikuha nako ang usa ug usa-usab kan JM. Gipanita namong duha ang saging ug dili namo kini makaon kay piyasot pa man. Apan sa maong balay, akong nakita nga adunay usa ka lawak nga napuno sa dagkong hinog nga mga saging. Unya nagkuha mig tagsa ka saging ni JM ug ni kaon. Nindot kaayo ang unod sa prutas. Unya niingon si JM, kini ang tinuod nga mga himsog. Unya, may padayon mi sa paglakaw sa sigpit nga dalan. Okay, so the first thing to notice in the dream, our spiritual family, who is that? So importante igsuon nga sa nadunggan nato nga damgo, ang damgo nag-ingon nga ang atong espirituhanong pamilya kinsa man ni? We're walking on the narrow road. Naglakaw ta sa sigpit nga dalan. Now, Jesus said the way to the kingdom is on the narrow road. It's not a wide road, and very few find it. Si Jesus, kung atong nabasahan ang atong mga Biblia, nag-ingon siya nga ang dalan padulong sa gingharian sa Ginoo. Ang dalan sa gingharian sa Ginoo mao ang sigpit nga dalan ug pipila lamang ang makakaplag niini. To reach the house, So niabot ta sa usa ka balay, we are the house of the Lord, kita ang panimalay sa Dios. filled with good-looking, huge bananas. No nga ang balay puno siya og nindot lang tawon dagko nga mga saging. So they looked good, Nindot sila lang tawon. they looked ripe, Nindot kanang hinog sila lang tawon. but when they tried to eat them, they weren't ripe. Pero sa diha nga gikaon namo kato nga saging, dili siya hinog. Now, I'm going to do my best to explain what I got from these dreams when I sought the Lord. It So- may not be the only thing, but it's my understanding. So iyang buhaton ang labing maayo niya igsuon sumala sa kung unsa ang gipadayag sa Ginoo sa iya sa diha nga iyang gipangita ang dagoy sa Ginoo sa paghubad niini nga damgo. Posible igsuon nga dili lang kini ang gusto nga ingon sa Ginoo pero mo ni ang iyang nadawat gikan sa Ginoo. So some of us on the outside, we look mature, we look ripe, but on the inside, we're not. No subot pasabot igsuon. Adunay pipila ka nato diri nga kung lantawon hinog sa gawas pero kung panitan gyud dili gyud hinog sa sulod. We're still premature, Bot pasabot not piyasot. mature. Piyasot pa ta sa sulod. Dili pa makaon. And that's okay, Ug okay ra na siya igsuon. because we're all at different levels in our walk with Kay God. kitang tanan lain-lain man ta og ang sa atong paglakaw sa Ginoo. Okay? So they couldn't eat them because they weren't ripe, but then they saw some fully mature bananas, and they ate that, and that was really good. So the Lord, it's all about this year, since day one, we told you it's all about maturing. Do you want to mature? If you want to mature, what is expected of you from the Lord? So hangtod nga niabot sa damgo niabot mi sa usa ka kwarto nga puno og daghang mga saging nga
hamtong na hinog na gyud nga mga saging ug mao to ang makaon na nga mga saging. So sugod pa lang ani nga tuig igsoon kay gipasidan-an ug gipahimangnuan na gyud ta nga gusto niya nga manubo ta niining tuiga. Apan sa ato ang pagtubo dili siya automatic, dili siya usa ka pindot tubo dayon, apan aduna gyoy gidahom ug giekspektar ang Ginoo sa matag usa ka nato kung ganahan gyud ta nga motubo ug mohamtong. So some of the bananas were healthy. These were the healthy ones. Some of us here were healthy, spiritually healthy, and some of us are not spiritually healthy. So kini nga mga saging nga nakita sa sulod sa kwarto mao ang mga himsog nga mga saging. So buot pa sa butigsoon ang damgo nagasulti ka nato nga adunay pipila ka nato dire nga dili na himsog balnourish na ang atong mga kalag. Apan ang pipila usab ka nato dire ang uban nato himsog ang ilang mga kalag. Okay, so then we, the spiritual family, continued walking on the narrow road. Then we encountered a man who had a sword, and he asked us, "Where are we going, and why did we pass that road?" Then JM shared the word to him. Then the man called a family of 4 while JM was sharing, but they didn't make any response. They even went to the wide road. Many do not want the narrow road, do not want the hard path to Jesus. They want to take the easiest path possible, the least path of resistance. No, so sa damgo nag-ingon nga unya mipadayon mi sa paglakaw sa sigpit nga dalan. Unya nasugatan namo ang usa ka tawo nga adunay espada ug nangutana siya kanamo kung asa kami paingon ug nganong miagi kami sa maong dalan. Unya gipaambit ni JM ang pulong ngadto kaniya. Unya ang maong lalaki mitawag sa usa ka pamilya nga may 4 ka miyembro samtang si JM nagpaambit apan wala sila mitubag or wala sila mi-respond. Wala mitubag tong 4 ka miyembro katong 4 ka pamilya, 4 ka miyembro sa usa ka pamilya wala mi-respond sa gi-share nga pulong sa damgo. Miadto hinuon sila sa lapad nga dalan. So igsoon daghan gyud nga mga Kristohanon nga dili mo sugot sa sigpit nga dalan, mas ganahan sa komportable, mas ganahan sa lapad nga dalan, mas ganahan sa sayon nga dalan. Then I saw the man with the sword walk and went with us on the narrow road. Then we came to a certain place where we stopped to rest. While we were resting, Hebrews chapter 4, we're invited into this place of rest. Amen. It commands us to strive to enter into this rest. Amen. Very few of us are willing to take the time to learn how to enter into that place of rest. Dayon nakita ko ang tawo nga may espada nga naglakaw ug niuban na namo nga naglakaw sa sigpit nga dalan. Unya miabot kami sa usa ka dapit diin kami mihunong aron magpahulay. Samtang nagpahulay mi. So igsoon, di ba? Gitudloan pud ta karon tuiga. Sumala sa Ibrohanon 14 or 4 ba to? Nga niingon nga maninguha ta. Ang atong tinguhaon mao ang pagsulod sa kapahulayan sa Ginoo. Apan daghan gihapon kanato ang nagdumili nga musulod niini nga kapahulayan tungod kay dili ta gusto mo gahin og oras sa pagpangita og paghulat sa dagway sa Ginoo para makapahulay ta. JM shared again a word because I saw there was other groups of people who were there where we had our rest. Then I heard JM say, "If you have an ear to hear, listen to what the Spirit of the Lord is saying." Samtang nagpahuway mi, nag-share na pud si JM og pulong kay nakita nako nga anay ubang grupo sa mga tawo nga naa didto sa among pahuwayan. Dayon akong nadungog si JM nga miingon, kung aduna kay dunggan nga makadungog, paminaw sa unsay gisulti sa espiritu sa Ginoo. This is what the Lord would say to people he would preach to from time to time, like in the parable of the sower. Those who have ears to hear, let them hear. So he was saying, I know that some of you are hearing and some of you are not hearing. Jesus never demanded anybody follow him. He just invited, come follow me. Amen. No, so kini nga pahayag igsoon, mao kini ang ginagamit ni Jesus sa matag panahon nga magtudlo siya. Ilabi pa man sa sumbingay, sa magpupugas, sa pulong, di ba? Nag-ingon siya dito nga, kung may dalunggan kamo, paminaw kamo sa kung unsay ginasulti sa Espiritu sa Dios. Unsay buot pasabot sa Ginoo igsoon. Nasayod ang Ginoo nga adunay uban kanato nga naminaw nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo sa unsay ginaingon sa Espiritu sa Dios kanato. Apan aduna usab gihapoy pipila og uban kanato dire nga wala gayud nagapatalinghog sa unsay ginaingon sa Espiritu sa Dios kanato.
Ikson, we've always done our best to try to bring you what the Spirit of the Lord is saying. Amen. Igsoon gibuhat namo tanan nga mo ang pwedeng buhaton aron nga masulti kanatong tanan kung unsa ang gusto nga ipaingon sa Espiritu sa Dios kanato. Then in my dream, I heard the voice of Dad saying, "My sons, my daughters, where are you?" Unya sa akong damgo nadungog nako ang tingog ni Daddy nga nag-ingon, mga anak kong mga lalaki, mga anak kong mga babayi, hain naman kamo. I'm here waiting for you. Ani ako naghulat kaninyo. Those who heard Dad's voice were excited to go, and they got up for resting and followed us as we continued walking. Kadtong nakadungog sa tingog ni Daddy, naghinam-hinam sa pag-adto og sila mitindog, gikan sa pagpahuway ug misunod kanamo samtang nagpadayon kami sa paglakaw. This is my heart for you, Ikson. Mao ni iyang kasing-kasing para kanimo igsuon. Where are you in your walk with God? No, nagapangutana pud siya karon kanato, asa ka? Asa ta? Sa ato ang paglakaw, sa atong espirituhanon, nga paglakaw, kauban ang We're Ginoo. waiting for you to answer the call of the Lord Nagahulat, to come to me. nagahulat siya, nga motubag ta sa tawag sa Ginoo, sa ato ang kinabuhi, nga motubag ta, nga moduol ta sa iya. And what will happen to those who reject the call of the Lord? Ug unsay mahitabo Come to igsoon? Unsay mahitabo igsoon ni adtong mga musalikway sa pagtawag sa Ginoo nga moduol sa iya. But also in my dream, there were also others who didn't respond to Dad's voice. And that's what I believe I see. This is what breaks my heart, Iksoon. Apan sa akong damgo nga naasab uban, nga wala motubag sa tingog ni Daddy ug mao ni ang iyaang nakita igsuon kanato. Ug mao ni nakabuak sa iyang kasing-kasing. I don't like to sound hard or be hard, but the reason I'm that way, the reason I'm wired that way, because I want the very best for you. I want the very best for my sons and daughters. Amen. And that's my motivation is always the best for you. So I have to tell you the truth, Amen. the hard truth. But in my opinion, many of you do not respond. Amen. You don't appear to me to respond at all. And I'm not angry or mad at you. I'm concerned deeply for your eternal soul. Igsoon, dili man niya tinguha. Dili namo tinguha nga ini kadungog ninyo sa matag wali, sa matag pulong nga gahi sige. Dili namo gusto nga strikto na lang sige paminawon tanan ninyong madunggan. Pero nganong ing anime manurya, nganong ing anime dapat musulti? Tungod kay ang among kabalaka, ang among kasing-kasing para sa imong kalag. Naami kabalaka, naami kahadlok para sa imo ang kalag. Kung wala mi pakialam sa imo, nganong manggilabot man mi sa imo ang paglakaw kauban ang Ginoo. Pero tungod kay nahigugma mi nimo igsuon, kinahanglan nga isulti ang mga sakit. Kinahanglan nga gahi ang pamaagi sa pagsulti. Tungod kay kung dili ta makadungog og mga gahi, malukmay man pud ta. Maanad ta sa mga tamis. Dili ta maanad nga kinahanglan di ay nga malig-on ko. Muna igsuon, sakit mo malandungon og makita nga adunay pipila nato nga wala tay tubag sa pagtawag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Nga murag wala lang, murag nakadungog ta pikas dalunggan lapos na pod. Like I said, I'm not your amo. Jesus is your amo. No, sama sa ginaingon igsuon, dili siya ang amo, si Jesus ang atong amo. I don't want you to follow a man. I want you to follow Jesus. Amen. No, so dili nato gusto igsuon nga tawo ang ato ang sundon. Apan si Jesus ang atong sundon. So up to this point, the family was walking down the narrow road, and then some of the family broke off. They broke off and they didn't respond. Hangtod niini nga higayon sa damgo igsuon, ang kita nga espirituhanong pamilya kay nagpadayon pa sa paglakaw. Hangtod nga niabot kini nga tingog, nadungog ang tingog, ang uban mihunong na sa pagrespond. Those who responded continued walking on their narrow road. See, there's many who didn't respond. They left the narrow road. No, so bot pasabot naay uban nga wala mitubag sa tingog ni Daddy, ang mga mitubag bot pasabot naay mga wala ni respond, wala mitubag sa tingog nga nadunggan nila.
Katong mga mitubag sa tingog nga nadunggan nila ni Daddy, nagpadayon sa paglakaw sa pigot nga dalan. That is my fear for you. Ug mao kini ang iyang kahadlok ug kabalaka para sa imoa. Even those who may be more spiritually strong. At any moment, we're Ginoon. all prone. Amen. Every one of us are prone to fall away Amen. if we do not cling to Jesus. Correct. Igsoon bisan pa sa mga dasig kaayo lantawon. Sa mga nagkalayo tan-awon nga mga kaigsuonan nato, walay exempted ani. Walay makaingon nga dasig ko karon ugma kaya nako gihapon dili igsuon. Walay exempted bisag kinsa nato ug bisag kanus-a nga punto sa imong pagpangalagad. Pwede gyud gihapon ta nga motalikod ug mobiya sa ato ang kalayo. It was a road filled with thorns and thistles. You see, the way of the Lord, it's not the easy road. No usa kadto kadalan nga puno sa mga tunok ug mga sampinit. I saw us walk through it, and we were having a hard time walking onto it as the road was getting more difficult. And I'm telling you, the way to Jesus is going to get more and more difficult. Nakita nako nga nag-agimi niini ug naglisod mi sa paglakaw paingon niini kay nagkalisod na ang dalan. Igsoon sultihan ta ka nga ang dalan nato padulong kang Hesus nga mao ang atong dag-anan. Mas magkalisod pag yun. And the more difficult, that's when people start to fall away. I don't want to take the hard road. It's too Ug difficult. sa diha naman gani nga mas magkalisod na ang dalan, mao na niya ang panahon diin nga ang mga tao mupili na sa pagbiya sa mao nga dalan tungod kay dili naganahan sa lisod nga agianan. Until we reached a place where there was a deep ravine in between. But there was a wood that looked like a pillar that was placed in between the ravine so we could cross to the other side. In my dream, the pillar was also narrow, and we needed to focus on what was on the other side of the ravine so we wouldn't fall. Because those who would fall can't go back anymore. What's under that ravine was a dangerous-looking water colored black like filthy water canal. And if you fall, you can't go back. Hangtod nga naabot mi sa usa ka lugar nga naay lawom nga bungaw sa tunga, pero naay kahoy nga murag haligi nga gibutang taliwala sa bungaw para makatabuk mi sa pikas. Sa akong damgo nipis ug sigpit sab ang haligi ug kinahanglan namong tutukan ang naa sa pikas nga bahin sa bungaw aron dili mi matumba. Kay ang mga mahulog dili na makabalik. Ang naa sa ilalom sa mao nga bungaw kay delikado nga tan-awon ang tubig. Kolor itom sama sa hugaw nga kanal sa tubig ug kung mahulog ka dili na ka makabalik. This is biblical. Igsoon biblikal ni. The Word of God warns us that if we reject Jesus, there's no going back. We can't have repentance again. Biblikal igsoon. Tungod kay ang pulong nagingon nga kung kita mobalik sa ato ang karaan, kung mobalik ta sa atong unang giagian, ang pulong nagingon nga wala na paghinulsol para kanato. We can fall and we can repent and we can get up again. But there's a place where we reject Jesus and there's no repentance any longer. Igsoon pwede man ta matumba, no? Adunay mga panahon nga kita matumba, apan pwede pud ta mupagpag sa atong kaugalingon ug motindog, mubarog ug magpadayon sa atong paglakaw tungod kay naghinulsol ta, mibiya ta sa atong gikatumbahan apan anaa usab pwede nga buhaton nato nga ato ang isalikway si Jesus. Biyaan ang ato ang relasyon sa Ginoo. Ni ana nga panahon igsoon wala na paghinulsol nga nahabilin para niini mga tawhana. Then as we crossed over, we reached another road, which was the hardest one, because beneath that was a blazing fire. In my dream, many of our spiritual family stopped right there, decided not to go through it, and went back to the wide road. Unya sa among pagtabok, naabot mi sa laing dalan nga maoy pinakalisod kay sa ilaw ni ana mao ang nagdilaab nga kalayo. Sa akong damgo, daghan sa among espiritual nga pamilya ang mihunong didto ug mihukom nga dili na moagi ug mugpadayon niini ug mibalik na lang sa lapad nga dalan. Ikson, you must be willing to pass through the purifying fire of the Lord. Amen. Igsoon, ikaw mismo sa imong kaugalingon ang mupili nga musugot ka nga moagi sa latasan sa kalayo igsoon di nga dunay nagdilaab nga kalayo nga moputli ka nato. There's no other way to death to self except through the
purifying fire of the Lord. Wala na ilain nga pamaagi igsoon. Padulong sa dalan sa kamatayon sa kaugalingon, gawas sa makaputli nga kalayo sa Ginoo. And if you want to go through the fire, you have to ask. You have to ask. Ug kung You have to ganahan, ask the Lord, I want to go through the fire. Help me, take me through the purifying fire. He igsoon won't force you to go through. He won't ask you. You have to ask him to take you through. igsoon kung ganahan ka. Kung ganahan ka nga mulakaw niini nga dalan sa kalayo sa Ginoo, kinahanglan natong imbitahon. Kinahanglan nato tawgon, kinahanglan nato pangayoon sa Ginoo nga Lord, palaktak ko niining kalayo nga dalan diin nga ako imong putlion. Kay ngano igsoon, dili kaniya paagion sa dalan kung dili ka ganahan. So kung dili nimo imbitahon, walay mahitabo sa imo diha ra gyud ka kutob. So many stopped there, decided not to go through, and went back to the wide road, the easy road. But some of us also went through it. Then we reached a place where Dad and Mom were waiting for us. I saw many people worshiping Jesus. I saw that more people were behind Jesus. Then in my dream, I was thinking there will be, where will we be placed since there were a lot of people? I saw Dad and Mom didn't go inside yet because they were waiting for us. No, so daghan And igsoon. wait. And welcomed us, who went through the road of fire. I saw in their eyes tears, as if telling us they were happy we were there, but also sad that others weren't. Go ahead. So daghan igsoon ang gikan adtong pagpadulong, gikan adtong tingog, naanay mga mihukom nga dili na sila mopadayon. Pag-abot pa niini nga dalan nga nakita nga ang ilalom sa dalan kay kalayo, naa na puy mga ni desisyon nga dili na mo padayon. Nakuhaan na pud tong mga nagpadayon. Naay mga nipili nga dili na mo padayon sa dalan nga kalayo, mibalik sa dalan nga lapad. Unya kadtong mga nagpadayon nakalatas sa kalayo. Unya naabot mi sa lugar nga naghulat namo si Daddy ug si Mami. Nakita nako ang daghang mga tawo nga nagsimba kang Jesus. Nakita nako ang daghang mga tawo nga nagsimba kang Jesus. Akong nakita nga mas daghang mga tawo ang naa sa luyo ni Jesus. Unya sa akong damgo naghunahuna ko, asa mi ibutang? Daghan na ang mga tawo. Nakita nako si Daddy ug si Mami nga wala pa makasulod, kay nagpaabot sila kanamo ug giabi-abi kami nga miagi sa dalan sa kalayo. Nakita nako sa ilang mga mata ang mga luha, nga murag nagsulti namo nga nalipay sila nga naami, pero naguul usab nga wala ang uban. Then there were two men who came to us to usher us where we will sit. We couldn't choose where we would sit. Those two ushering men were the ones who would determine where we will be placed. Go ahead. Unya anay duha ka mga lalaki nga niabot ug nag-abi-abi namo nagpahimutang kung asa mi molingkod. Dili mi makapili kung asa mi molingkod. Kadtong duha ka nag-abi-abi nga mga lalaki ang mao ang nagdeterminar kung asa mi ibutang. Once you die and you're standing before the Lord, you don't get to choose where you're going in heaven. Ini kamatay nato igsoon. Hindi katubang nato atubangan sa Ginoo. Dili kita ang mupili kung asa tay pahimutang nga level o ang o dapit sa langit. Not everyone will sit in the throne room of God. Dili ang tanan makalingkod sa trono sa Dios. It depends on the decisions that you make here on earth. Ang atong paglingkod diha nakadepende sa atong desisyon diri sa kalibutan. So I saw in my dream I saw that our place of seat was our level. Because there's different levels in heaven. Sa akong damgo nakita nako nga ang among gilingkuran mao ang level o ang mao ang among level o ang dito sa langit. Kay sa langit adunay lain-lain nga level o ang. In my dream, I saw that those who went through the road of fire don't have the same level. Sa akong damgo nakita nako nga bisan ang mga miagi na sa dalan sa kalayo dili gihapon parehas og level. You understand, Iksaon? Nasabtan nato igsoon? Amen.
Dad and Mom were situated at the very feet of Jesus. They were touching his feet. Others were seated near Dad. Si Daddy ug Mami nahimutang sa tiilan ni Jesus. Sila mihikap sa iyang mga tiil. Ang uban naglingkod duol ni Daddy.